Ano kung hindi ko binigay sa'yo ang bayad sa pagsusulit sa kolehiyo at sinampal ka ng ilang beses? Huwag kang magpanggap. Tumayo ka. Hindi ka talaga patay, di ba? Honey, pumasok ka dito. May problema tayo. Ang babae, Maria Yang, siya. Oh, Maria Yang, talagang dapat pasalamatan kita. Kung hindi ka ipinanganak sa parehong araw ko, hindi sana kami napalitan ng mga magulang ko sa pagkasilang, at hindi sana ako nakuha ang lugar mo sa Universidad ng Liwanag. At ngayong gabi, sa debut, Makukuha ko lahat ng shares ng Lancaster Group. lahat, utang ko lahat sa perfect timing mo. Ako ay muling isinilang. Ang pasaway na yon nagpanggap na patay para takot ako. Makukuha mo. Ang babae palaging sunod-sunuran. Bakit bigla siya nagiging rebelde? Maria, bitawan. Anong lakas mong ganyan ng tatay mo? Sinampal mo ako? Sweetie, nakalimutan mo sino nagpalaki sa'yo sa mga nakaraang taon? Sino nagpakain sa'yo? Sa mga nakaraang taon nakasama ang mga Young, sarili kong pinag-aralan ng tuition ko, sarili kong nagtanim ng pagkain ko, ginamit ko ang binigay ng mga kapitbahay. Anong utang ko sa'yo? Bakit hindi ako dapat sumampal sa'yo? Sa nakaraang buhay ko, iginang ko sila bilang mga magulang ko. Sinunod ko lahat ng sinabi nila. Ako ay tanga na uminom ng beverage na personal na binigay nila sako. May sleeping pills. At ang buong pamilya nila pinatay ako sa edad 18. Oh no. Ginoong Jose ay babalik. Pasaway, umuwi ka na. Pag-usapan natin ang nangyari ngayon pag-uwi. Nagmamadali para ako matanggal? Natatakot ako makita ang isang tao? Jose Lancaster, tagapagmana ng Lancaster Group, at ang biolohikal na ama ko. Ikaw, Ginoong Jose, hayaan mo ako magpakilala. Ako ang biolohikal na anak na babae mo. Maria Lancaster. Sa buhay na ito, kukunin ko lahat ng sa akin. Kasama ka. Ang tatay ko. babaeng ito. Huwag mo sanang pansinin. Pinakapaborito ni Ginoong Jose, si Binibining Sofia. At sa tingin mo'y, mapapanggap ka bilang anak niya. Sa nakaraang buhay ko, mahal na mahal ng pamilya Lancaster si Sofia, at lahat sa eskwelahan ay kailangang magpabango sa kanya. Talagang hindi ako kikilalanin ni Ginoong Jose dahil masyado akong pabigla-bigla. Sige, tumigil ka na sa paggulo dito. Umuwi ka na ngayon. Kailan pa naging karapatan mo dito ang sumigaw? Madaling apihin si Jose. Kaya bakit parang ibang tao siya ngayon? Hindi niya ako pinaghinalaan. Ginoong Jose, alam kong mahirap itong tanggapin, pero totoo ang sinasabi ko. Kasalanan ni tatay. Bumalik si tatay para sa'yo? At pinagtiisan kita. Huwag ka nang umiyak. Tahan na. Wala kang pagdududa sa akin? Anong dapat paghinalaan muling isinilang lang din ako. Nakakatakot talaga. Ano, muling isinilang ka rin? Rin? Niloko ako ni Sofia para ibigay ang kumpanya sa kanya at agad na tumalikod sa akin at ikinulong ako. At noong taon ding iyon, ang Tito Carlos mo ay niloko ng asawa niya at ninakawan ng lahat ng ari-arian niya. Kaya sa huli, para hindi mahatak pababa ang pamilya Lancaster, siya mismo ay tumalon sa ilog. At ang lola mo ay hindi nakayanan ang pagkabigla, malubhang nagkasakit at namatay. Carlos. Ang tita Beatriz mo ay dinireport din ng isang tao at natapos sa bilangguan.
At ikaw? Ako ay aksidenteng nahulog sa bintana at namatay. At ikaw? Paano ka nakabalik na muling isinilang? Ako ay sinunog hanggang mamatay. Kasalanan ko iyon. Pero bago ako mamatay, narinig ko Sofia at ang pamilya niya na nag-uusap. At nalaman ko na ikaw ang anak na babae na ipinalit sa pagkasilang. Sinira nila ang pamilya Lancaster, kaya sa buhay na ito, babayaran natin lahat. Okay. Maria, ano ang plano mo? Ang tatay mo ay lubos na susuportahan ka. Sa nakaraang buhay ko, walang sino man na tumawag sa akin ng napakaamo. Kaya napakakakaiba ang pakiramdam sa loob. Maria Young. Maria Young, lumabas ka dito. Sandali lang. Sa tingin ko, nagbago na si Ginoong Jose. Mag-ingat ka. Mahigit 10 taon na kaming nagtatrabaho para sa pamilya Lancaster. Madaling mauto si Jose, alam iyon ng lahat. Magpalamig ka lang ng kaunti sa kanya, at maniniwala siya sa kahit ano. Ginoong Jose, si Maria Young ang aming anak na babae. Hindi namin siya nadisiplin ng maayos. Nagsasabi lang siya ng kalokohan. Huwag mong seryosohin. Isasama ko siya pabalik at tuturuan ng maayos. Kailan ka nagkaroon ng autoridad na utusan ako? Ginoong Jose, kung darating si Binibining Sofia, magagalit siya makita siya rito. Ayaw mong magalit si Binibining Sofia, di ba? Laging nakikinig si Jose kay Sofia. Ngayon, talagang ibibigay niya si Maria Young. Ngayong araw, babuhayan kong balatan itong mahal na buhay. Tapos na akong mag-aksaya ng salita sa iyo. May tao ba dyan? Palabasin sila. Ginoong Jose, hindi ka ba natatakot na magkakamali ng pag-intindi si Binibining Sofia pagbalik niya? Naalala mo ako sa isang bagay. Kunin ang mga gamit ni Sofia at umalis kayo. Mula ngayon, hindi na kayo pinapayagang tumapak sa estate ng Lancaster. Talaga ang nangyayari. Hindi ko rin alam. Bigla-bigla, ang ligaw na babae ay nag-angkin siya ang tunay na tagapagmana ng Lancaster. At Ginoong Jose ay naniwala talaga. Sa tingin mo, nahalata na tayo? Tatawag ako sa Sofia. Peking tagapagmana. Hoy Sofia, nagtayaan ang lahat sa pagsusulit sa kolehiyo. Kung ikaw ay pangalawang pwesto ulit, talunin ni Maria Young. Isang katulong lang sa bahay ni Sofia ay may lakas makipagkumpetensya sa kanya. Ngayon, ang unang pwesto ay para sa akin, at sa akin lamang. Hindi ba sinabi ko sa iyo na huwag tumawag kung hindi emergency? Sofia, ito ay masamang balita. Ginoong Jose ay kinuha lang Maria Young sa kumpanya. Ano? Paano sila magkasama? Narinig ko na. Ay naku, hindi narinig ni Sofia ang bahagi. Nagkasama ulit Jose at ang biolohikal na anak na babae niya. Ang lahat ng mga ari-arian sa pangalan ko ay nailipat sa iyo. At ito ay Lancaster Group's kasunduan sa paglipat ng 10% ng shares. Mag-sign lang at lahat ay sa iyo. Lahat ng ito sa akin? Wala akong alam sa pagpapatakbo ng isang kumpanya. Bukod pa, dapat matagal na itong sa iyo. Hindi talaga nating dapat hayaan na maulit ang kasaysayan at hayaan na mapunta ang lahat sa kamay ni Sofia ulit. Talagang ganito ang tiwala mo sa akin? Hindi ka natatakot na magiging walang utang na loob ako tulad ni Sofia? Anak na babae ako. Siyempre, tiwala ako sa iyo. Noong una tayong nagkita noong bata ka pa, agad-agad kitang nagustuhan. Pagtingin ko ngayon, siguro dahil iyon sa ugnayan ng ating dugo, naniniwala ako na hinayaan ng tadhana na muling isinilang tayo, ama at anak na babae, nang magkasama para makapagwasto ako sa iyo. Tatay, ipinapangako ko na aalagaan kita.
Bakit parang ikaw ang magulang dito? Sige, anak, ano ang unang hakbang natin? Una nating iligtas ang Tito Carlos mo o ang lola mo. Kung magtutulungan tayo, makakalaban tayo sa tadhana. Walang makakapigil sa atin. Utang ko ang lahat ng ito sa magandang jeans mo. Maria Yang, naglakas loob kang magpakita sa kumpanya ng pamilya ko? Ang mga sampal na ito ay kabayaran sa utang mo sa akin. Mga guard, pumunta kayo rito. Tatay, Sofia, nakuha mo na ang lahat ng gusto mo sa akin. Isinasaalang-alang kung paano ka pinalaki ng mga Lancaster sa lahat ng mga taong ito. Hayaan mo akong makita si Lola. tatay, kung si Lola ay nasa panganib, talagang papayagan kita na dalawin siya. Sa kasamaang palad, tumawag lang ang ospital. Patay na si Lola. Ay, nakalimutan kong banggitin. Ang iyong biolohikal na anak na babae, patay na rin si Maria Yang. Mga guard, baliin ninyo ang kanyang mga binti para hindi na siya muling makatakas. Tatay, tingnan mo ang ginawa niya sa akin. Kailangan mo akong tulungan na maghiganti. May lakas ka ng loob na saktan siya? Maria Yang, maghintay ka at makikita mo. Pagsisisihan mo ito mamaya. Gusto mo pa ng ilang sampal? Nakakagaan ng loob ito. Ano? Titigil ka lang diyan at panonoorin mo siyang bugbugin ako? Tigilan mo na akong tawaging tatay. Si Maria ang biolohikal na anak na babae ko. Napalitan kayo ng ipinanganak. Security, palabasin mo siya. Hindi ako makapaniwala na ang panganay na tagapagmana ng Lancaster ay napalitan ng ipinanganak. Kaya pala si Sofia ay isang pasaway na pasaway at napaka-ere. Hindi katulad ng mabait at mapagpakumbabang si Ginoong Jose. So hindi pala sila talagang biolohikal na ama at anak na babae. Paano nalaman ni Jose ang tungkol dito? Hindi ako pwede. Hindi ko kayang iwan ang pamilya Lancaster. Lahat ng pera ko. Buhay ko, lahat masisira. Sofia, mahal, anong nangyayari? Nandito na ang mga magulang mo. Dapat kang sumama sa kanila. Sadyang pinalitan ng mga magulang mo ang mga sanggol at inihiwalay tayo sa loob ng 18 taon. Hindi ko na nga lilitisin yan. Hindi ba yan ang hardinero ni Ginoong Jose at ang dating yaya niya, pagpapalit ng sanggol? Parang galing lang sa teleserye. Ginoong Jose, pakiusap. Kami ang may kasalanan sa pagpapalit ng mga sanggol. Pakiusap, maawa ka naman. Huwag mong idamay si Sofia. Wala siyang kasalanan. Oo, hindi alam ni Sofia. Kami ang sisihin mo. Pinag-aral mo siya sa lahat ng mga taong yon. Siguro, mahalaga pa rin siya sa'yo. Walang kamalay-malay. Maria, mahal, pinag-aral ka rin namin sa lahat ng mga taong yun. Kahit walang ugnayan ng dugo, nasa iyo pa rin ang pagpapalaki namin. Hindi mo pwedeng basta kalimutan si Sofia ngayong nakita mo na ang tunay mong pamilya. Ang pamilyang to, iba talaga. Ang sarili nilang anak ay namumuhay ng marangya. Samantalang ang isang babae ay wala man lang disenteng damit. At ngayon, ang tunay na tagapagmana pa ang sinisisi dahil pinapalayas ang peke. Kung ako yan, ipinatawag ko na sana ang pulis dahil sa pagdukot. Iipatawag ang pulis? Kung hindi mo alam ang totoo, hindi kidnapang iyon. Nagkamali lang sa ospital. Hindi namin alam. Hindi ka pa ba nanood ng teleserye? Ang mga masamang kasama ninyo ay nakakadiri. Sinadya mong ipagpalit ang mga sanggol. Dapat ikulong kayo tulad ng mga trafficker. Ikulong sila. Tatay, hindi mo ba talaga ako gusto? Maria, ipinapangako ko hindi ko alam na ninanakaw ko ang buhay mo. Pakiusap, huwag mo ako kamuhian.
Lahat ng peklat sa katawan ko galing sa pang-aabuso nila. Kung hindi kami ipinagpalit, magiging miserably ba ang buhay ko? Sofia, wala kang karapatan humingi ng kapatawaran sa akin. Talagang baliw ka. Alabas sila. Alisin sila dito. Mga guard, kalabas ang tatlo nila. At ipagbawal sila sa lungsod ng Tala. Sandali! Iwanan ng Sofia dito. Bakit? Pinaghihinalaan ko ang Tito Carlos at Lola. Siya ay konektado sa mga plano nila. Panatilihin ang bait para mahuli ang mas malaking isda. Matalino. Sofia ay maaaring manatili. Pero ang Lina at Pedro ay dapat umalis. Paalis sila sa lungsod ng Tala at huwag na lumapit sa mga Lancaster. Sofia, Sofia, pakiusap. Ang Caster Group ay pamamahalaan ng anak kong babae, Maria. Lahat ng kontrata at dokumento ay dapat repasuhan niya. Ang salita niya ay salita ko. Ang sinumang hindi susunod ay tatanggal. Ito ang kuwarto mo. Gusto mo ba? Hindi mo gusto? Tatay mo ang magbibigay ng iba. Baka gusto mo ang villa sa tabi o kaya penthouse sa downtown? Ako mismo ang gumawa nito. Hindi nakakuha ng ganito ang Sofia. Dati, nasa kuwarto ng mama mo ito. Ngayon, ito ay para sa iyo. At ang palamuti na ito, ako mismo ang pumili. Salamat. Alam ng tatay mo na napagdaanan mo ang marami. Ang Lina at ang iba ay mabagsik sa iyo. Nalayo ka sa pamilya. Naiintindihan ko. Kaya tatay mo ay gagamit ng pagmamahal para mapalapit ka. Tatay, masyado kang mahigpit. Hindi ako makahinga ng maayos. Ang tela ng mga mayaman, ganito ba lagi ang gaan? Maria, mula hamak hanggang prinsesa, sobrang saya mo, di ba? oo nga. Sa huli, mahirap ang maging prinsesa tapos babalik sa hamak. Alam mo ba kung bakit ako nakatira pa rin? Dahil tatay ko ay may malambot na puso para sa akin. Ako ang tunay na anak sa puso niya. Maria, may 100 paraan ako para mapatalsik ka sa bahay na ito. Hindi mo gagawa ng cheap stunt tulad ng pagtatalon sa hagdan at pagpapabintang sa akin, di ba? Siyempre, hindi ko sasaktan ang sarili ko. Ang gusto ko ay... Turn ko na. Arg! Ikaw, marahas na babae. Ang mga muscles ko ay pinaghirapan sa mga taon ng pagtatrabaho sa bukid. Perpektong healthy. Bitawan mo ako! Si, Teka, hindi. Maria Yang ay hinawakan ako sa harapan mismo ng tatay. Tapos ka na. Tatay, Sofia, kalagitnaan ng gabi. Hindi ka dapat natutulog sa hagdanan. tatay, Maria Yang ay tinulak ako sa hagdan. Tatay, nasaktan ako. Totoo ba iyon, Maria? hindi. Sofia, naglalakad ka ba sa tulog? Masamang ugali yan. Bukas, magrerentahan kita ng lugar sa downtown. Mas ligtas na mag-isa kang mabuhay. Malamig ang sahig, matulog ka na lang mamaya. Oo nga pala. Kasama na ng mga Lancaster si Maria ngayon. Lancaster na siya. Sa ngayon, nasa mahirap na sitwasyon ang Tito Carlos mo. Manganganak na ang asawa niya. Pero hindi kanya ang bata. Eh di pa DNA test na lang si Tito Carlos. Madali lang yan. Ang tito mo ay isang walang pag-asang baliw sa pag-ibig. Walang kwentang kausap. At nang lumaki si Sofia, sinimulan niyang pag-awayin tayo. Nag-away kami ng tito mo ng malala. Sa ngayon, ayaw niyang maniwala sa kahit anong sabihin ko. Kailangan muna nating makuha ang tiwala ni Tito Carlos. Tapos,
Hanapin natin ang ebidensya. Oh, Tito Carlos, nandito kami para iligtas ka. Anak na babae na kinuha ni Jose. Ang mainit na ugali mo ay katulad ng sa mami mo. oh, sige na. Galit ka pa rin sa akin? Hayaan mo akong humingi ng tawad ha? May dala ako para sa'yo. Isang original Master Rock vinyl bilang apology. Kung babackstab mo ulit si Susan, hindi kita madaling papatawad. Si Susan ay... Ang asawa niya, Susan. Sige, ano ba ang gusto mo sa akin? Huwag kang magmadali. Mag-build ng rapport muna bago mag-usap ng business. Oy, Alam mo ba na nag-cheat sa'yo si Susan? Ang anak niya ay hindi sa'yo. umalis ka dito. Ngayon. Tinutulungan ko siya at ganito ang pasasalamat na natanggap ko. Galit ako. Wala siyang katulad ng sweet kid na dati. Yun ay purong provocation. Parang hindi na posible ang pag-build ng rapport. Dapat mag-focus lang tayo sa paghanap ng evidence muna. Ginoong Tsang, bitawan mo ako. Lang. Pagkatapos, ang proyektong ito ay mapupunta sa iyo. Ano ang ginagawa mo? Sino yan? Hindi ka ba kumatok? Ginoong Jose, Okay lang ba? Malaking pagkakamali lang ang lahat ng ito. Nahulog siya. Tinutulungan ko lang siyang tumayo. Ginoong Jose, pamilya tayo. Sa huli, maniniwala ka sa akin, di ba? Sabihin mo sa akin, kung may ginawa siyang hindi tama sa iyo, agad-agad natin itong aaksyonan. Lily, kailangan mo ng pirma ko sa certificate ng internship mo, di ba? Kunin mo. Pwede kong pirma ngayon. hayop ka! Nagbabanta pa? Ginoong Jose, siya ang nanakit sa akin. 3 babae? Hinahamon mo ako? Tanggal ka! Kailan nagsimula ang kumpanya na payagan ng maliit na pasaway na magsalita? Siya na ngayon ang pinuno ng Lancaster Group, ang tunay na binibining Maria. Simula ngayon, tanggal ka. Do ka bang gusto mo akong tanggalin? Oh. At kung may empleyadong maghabla sa iyo, ang legal team ng kumpanya ay lubos na susuporta sa kanila. Say, pagsisisihan mo ito. Ang galing mo, Ginoong Jose. Okay lang. Huwag mong hayaang halikan ka ng basta-basta ng mga tao. Babae lang naman iyon. Kahit na babae, hindi dapat gawin iyon. Ang yabang ni Zachary nang umalis siya. May malakas ba siyang backer? Ay nako, Jose, sino ang nagsabi sa iyong tanggalin si Zachary? Ako, Tito Carlos. Gagawin ba talaga ni Carlos ang lahat para sa asawa niya? Pati ang lumuhod sa iba? Jose, pakiusap. Pabalikin mo si Zachary. Hindi tumitigil si Susan sa pagtatalo sa akin sa bahay. Jose, tulungan mo ako. Bigla kong naintindihan kung bakit sila pamilya. Zachary ang pinsan ni Susan at pinatalsik mo siya. Ngayon, nagbabanta si Susan na maghihiwalay kami. Ako, tapos na. Tito Carlos, pasensya na. Ako ang nagpauwi sa Zachary. Huwag mo ibunton sa tatay ko. Maria, ang tito mo makakakuha ng kahit ano para sa'yo. Kahit ano gusto mo. Pakiusap, ibalik mo lang ang trabaho niya. Pakiusap, Tito Carlos, prinsipyo ang usapan dito. Anong prinsipyo? Pinag-iinitan mo lang kami. honey, bakit ka nandito? Nagdadalang tao ka. Oh, naalala mo na nagdadalang tao ako. Kung hindi malutas ito ngayon, magpaalam sa nag-iisang apo ng pamilya Lancaster. ay nako, nakalimutan kong sabihan ng lola. Naniniwala pa rin siya na ang sanggol ni Susan ay Lancaster. Nagiging sobrang proteksyonista siya. Kailangan nating magpigil. Huwag siyang painitin at baka masira ang kalusugan ng sanggol. Simula nang bumalik ang ligaw na babae, naging magulo ang pamilya. Anong meron siya kay Sofia? Ang Sofia ay mabait at matino. Hindi siya nakikialam sa negosyo ng kumpanya. Jose, kung ako ang tatanong mo, hindi mo naman siya pinalaki. Ibalik mo lang siya sa pinanggalingan niya. Tama na. Palaging mahina ang loob ni Jose.
Paano niya ako nasigawan ng ganito? Ang Maria ay anak ko. Ito ang bahay niya, kasama ang mga Lancaster. At ang sinumang gustong ipauwi siya, ay siya ang una na palalayas sa pamilya Lancaster. Okay. Tatay, huminahon ka. Huwag magalit. Isipin mo ang sanggol. Carlos, kung hindi babalik ang Zachary, magpa-abortion ako bukas. Kalimutan mo ang nag-iisang apo ng mga Lancaster. Binibigyan ko lang kayo ng 3 araw. Kung hindi ako masaya sa resulta, magdusa kayo. Ang lakas ng loob niya, ganun ang asta, pagkatapos niyang lokohin ang mga Lancaster. Maria, anong gagawin natin? Siguro, kausapin muna natin ang lola. Nanay, sa totoo lang, hindi rin maganda ang relasyon ko sa lola mo. Okay lang. Bumalik tayo ngayon para baguhin ang kasaysayan, di ba? Kumusta? Gusto kong bumili ng alahas na bagay sa matandang kamag-anak. Kumusta? Binibining Maria. Kumusta? Ginoong Jose. Kilala mo ako? Ang mall na ito ay sa ilalim ng Lancaster Group. Nagtraining ang Ginoong Jose para sa lahat ng empleyado. Ilang araw lang ang nakalipas. Nakita namin ang larawan mo. Maria Lancaster. Simula ngayon, pag nakita mo ang mukha niya, parang nakita mo ako. Dapat sundin mo lahat ng utos niya. Ang sinumang hindi sumunod, tatanggalan ng trabaho. Plano ko pa nga ilagay sa malaking screen sa paaralan mo. Hindi. Paano malalaman ng mga kaklase mo na ako ang tatay mo? Nakakakahiya ba? Medyo sa ngayon. Mas maganda ka kapag nakangiti. Napakabata mo. Napakaseryoso mo lagi. Parang buong mundo ang pasanin mo. Malamang napapagod ka. Masyado. Napakaingat niya. Sinisikap hindi ako masaktan. Siguro dapat bigyan ko siya ng konting reaksyon. Mas magiging masaya siya. Hindi. Okay lang. Hindi ka napipilitin ng tatay. Kung sakaling may makilala kang gusto sa hinaharap, anong gagawin natin? Sandali, hindi tama yon. Natatakot ang anak ko na walang magkagusto sa kanya? Hindi. Kung sakaling may gusto ang anak ko? Hindi, Maria, hindi ka dapat magsimula ng pakikipag-date ng menor de edad. Hindi Maria. Hindi ka dapat magsimula ng pakikipag-date ng menor de edad. Zachary, Gusto mo ang Zachary? anong lugar yon? VIP lounge iyon. VIP lounge iyon. Mga gold members sila ng tindahan namin. Isang napaka-sweet na mag-asawa. Mag-asawa. Sa ni Susan, pero ang taong niloko ni Carlos. May surveillance sa kwartong iyon? Para sa privacy ng client, hindi kami nag-install ng surveillance. Paano kapag may kakaibang pangyayari? Sundan mo ako. Tatawag ba tayo sa Tito Carlos? Huwag muna silang alertahan. Kunin muna tayo ang ebidensya. Mahal, huwag kang magalit. Tiyak na aalisin ko si Maria sa pamilya Lancaster para humingi ng tawad at magbayad sa iyo. Ang babae ay mainit. Kapag dumating ang tamang panahon, papahirin ko siya sa akin. Ako ang haharap sa kanila. Huwag silang alertahan. Puro salita lang sila. Ano ang ibig mong sabihin? Nagdadalang tao ako ng anak mo at iniisip mo ang ibang babae. Nagbibiro lang ako. Huwag mong guluhin ang bata. Ang bata ay ang tanging apo ng pamilya Lancaster. Walang kwenta si Carlos. Kapag ipinanganak ang bata, haharapin natin ang tangang Jose at ang Lancaster Group ay mapapasa akin. Harapin mo sila. Ano ang nangyari? Nahulog ang cabinet. Pasensya na sa abala. Gusto kong pumunta sila sa tindahan, kasama ang lahat ng footage ng surveillance. Opo, binibining Maria. May nangyari sa trabaho. Maari kang pumunta mag-isa o kailangan mo akong sumama? Siyempre, kaya ko. Sa pangalawang buhay ko, hindi na ako natatakot sa mga matandang tanga. Umuwi ka na, tatay, ay babalik agad.
Ang paaralan ay nagbabawal sa pakikipag-date ng menor de edad pero nakipag-date siya sa mayaman. Ipapakita ko ito sa Sofia sa paaralan. Siguradong matutuwa siya. Nanay, Lola, Malaki ang tiyan mo at pumunta ka pa rito? Hindi ba natatakot kang mapagod? Ang pagpunta rito para makita ka ay hindi nakakapagod. Lola, hindi mo alam, hindi patas ang pagtrato sa Susan ilang araw lang ang nakalipas. Muntik mawala ang sanggol. Hindi patas ang pagtrato? Pero Sofia ang nagdusa. Ano ba ang nangyari? Sinasabi mo, nag-uwi si Jose ng isang anak na babae na sinasabi niyang kanya, diretsyo sa opisina, at sa unang araw, pinaalis niya ang isang senior executive. Nanay, noong narito pa si Sofia, ang pamilya ay tahimik at matatag, pero pagdating ni Maria, ang bahay at ang kumpanya ay nagkagulo. Siya ay walang iba kundi problema. Lola, hindi ako Lancaster sa dugo. Pero ang damdamin ko para sa pamilya ay totoo. Nasasaktan ako sa pagtingin sa pamilyang ginugulo niya. Hindi mo alam. Noong araw na nag-uwi si Jose ng babae, inilipat niya lahat ng ari-arian niya sa kanya. Kahit ang kumpanya ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Siya ay lubos na nasa kanyang kapangyarihan. Dalhin mo ako para makita ang babae. Nandito ako. Ano ang nangyari? Ginoong Jose, dapat kang manahimik. Wala kang alam sa proyektong ito. CEO lang ang katungkulan mo. Ang mga nangyayari sa ibaba ng posisyon mo, hindi dapat mong pakialaman. Mabuti. Tara, puntahan natin ang Lola. Hindi na. Narito ako. Nanay. Ikaw nga si Maria Yang, ang nagpabagsak sa pamilya Lancaster simula ng pagbalik mo. Noong Jose, kritikal na ang kalagayan ng inyong ina. Kailangan ninyong puntahan siya kaagad. Tumawag lang ang ospital. Pumanaw na si Lola. Kumusta, Lola? Narinig ko na ang ginawa mo. Ang galing mo talaga. Mas magaling ka pa sa walang kwentang ama mo. Nanay, Napakabata mo pa rin, kahit sa edad mo na. namiss lang kita ng sobra dahil ang tagal nating hindi nagkita. Hindi makakatulong ang mga matatamis mong salita. Narito ako ngayon para sa kanya. Kung nagtanggal ka ng mga tao para lang ipakita ang iyong kapangyarihan, ang pamilya Lancaster ay hindi makakatiis sa taong may masamang hangarin. Kung hindi ka tatanggapin ni Lola, hindi ka pa rin makakapasok sa pamilya Lancaster. Tinanggal ko si Zachary dahil nagnakaw siya ng pondo, ng bully sa trabaho, at ng harass ng mga babaeng empleyado. Kalokohan iyan. Nanay, hindi kailanman gagawa ng ganyan si Zachary. Narito ang lahat ng ebidensya. Ibig mong sabihin, sa loob lang ng isang linggo sa kumpanya, mula sa mga nakaraang proposal at expense report, nakahanap ka ng ebidensya ng kanyang katiwalian at nakakuha ng suporta mula sa mga empleyado sa pamamagitan ng detalyadong pag-uusap. Isang pasaway na tulad mo, paano mo nagawa ang lahat ng iyan? Ang tinatawag na ebidensyang ito ay peke lahat. Maria, ikaw ang tunay na tagapagmana. Hindi ako makikipagkumpetensya sa iyo. Hindi mo kailangan maglabas ng galit sa mga inosenteng tao. Ang pamilya Lancaster ay pinahahalagahan ng pagkatao. Paano ka matitiis ni Lola kung ganyan ka? Mabuti. Talagang karapat dapat maging anak ng Lancaster. Oh, Lola, gusto mo talaga ang babaeng mapagplano na yon bilang iyong apo? Mabuti ang pagiging matalino at tuso. Hindi tulad ninyong mga tanga na mukhang mga G. Araw-araw akong nababahala na sisirain ninyo ang mga Lancaster. Maria, halika rito. Lola, Mabait na bata. Ang dami mong pinagdaanan nitong mga nakaraang taon. Mula ngayon, kung may mga has na mang-api sa iyo, Lola ang sasalo sa iyo. Nanay, hindi ba yan ang pulseras na sinabi mo ay para sa tagapagmana ng Lancaster? Si Maria, ang tunay na panganay na apo ng pamilya Lancaster. May problema ka ba sa pagbibigay ko nito sa kanya? Lola, napakamahalaga nito. Ibinibigay ko ito sa iyo, kaya tanggapin mo. Lagi ko itong pahahalagahan. Nanay, ibibigay mo ang Lancaster Group sa kanya. Paano naman ang dinadala kong anak? Maliwanag na ipinangako mo na mapupunta ang kumpanya sa anak ko. Wala akong magawa noon. Masyadong mabait ang puso ni na Jose at Carlos. At si Sofia ay walang utak. Ang pag-asa ko na lang ay yung nasa tiyan mo. Pero ngayong napakakakayahan ni Maria, hindi na ako kailangang maghintay pa. Hindi. Kung talagang mapupunta ang grupo kay Maria, wala na akong matitira. Ang tiyan ko. Ang sakit-sakit. Aray. Pinag-iinitan ninyo ako. Ayaw ko na sa sanggol na ito. Ano ba ang ginagawa mo? Jose,
Bilisan mo at tawagan si Carlos. Si Carlos? Pero, nanay, wala akong numero ni Zachary. Anong Zachary? Ang ama ay si Carlos. Baka nalaman na niya. Nanay, pasensya na. Hindi ko sana pinabayaan ang nararamdaman mo nitong mga nakaraang taon. Hindi man lang kita sinamahan sa mga pista. Huwag mo na akong kagalitan. Paano naman magagalit ng tunay ang isang ina sa kanyang anak? Lumaki ka na at natuto ng magmuni-muni. Sa palagay ko, lahat ng ito ay dahil kay Maria. Mabait na bata. Ikaw na ang bahala sa iyong tatay mula ngayon. Nanay, ano pong sinasabi ninyo? Ako ang tatay, hindi ba? Oo nga pala. Paano ninyo nalaman ang tungkol sa anak ni Susan? Aksidente lang naming nalaman ni tatay. May ebidensya at recording kami. Nalaman din namin na ang plano ni Susan na gamitin ang kanyang anak para makuha ang mana ay ideya pala ng ibang tao. Matapos ang lahat ng aming pagpaplano, sino ang mag-aakalang ang anak ni Susan ay hindi naman pala Lancaster? Kung ganon, kailangang umalis si Susan. Jose, nasaan si Susan? Ayos lang ba siya? Tinawagan mo ba ang doktor? Nakatuon ka ng nakatuon kay Susan. Hindi mo man lang napansin ang iyong sariling inang nakatayo dito? Nanay, sa edad ninyo, bakit nagseselos pa rin kayo kay Susan? Jose, ayos ba si Susan o hindi? Natutulog siya sa guest room sa itaas. Nanay, ano ba talaga ang gusto ninyong gawin? Anak, may sasabihin ako sa iyo. Nanay, sasabihin niyo ba talaga sa kanya? Kaysa naman hayaan siyang manatiling walang alam at mawalan ng lahat? Mas mabuting sabihin sa kanya ang totoo. Panahon na para siya ay mag-mature. Carlos, ang totoo, hindi mo anak ang bata ni Susan. Pinakasalan ka lang niya dahil sa pera mo. Kang masyadong malungkot. Sinabi mo ba na pinakasalan ako habang may anak ng ibang tao? Hindi ba iyon nagpapatunay na talagang mahal niya ako? Paano ako nakapag-anak ng Baliw sa pag-ibig na katulad mo? Kalimutan mo na. Lola, pakalma ka. Tito Carlos, hindi interesado sa iyo ang Susan. Ang pera mo ang gusto niya. Maraming mayaman sa mundo. Bakit ako pinili? Hindi ba dahil mahal niya ako? Dahil madali kang target. Sige. Dadalhin ko ang Susan sa bahay. Talagang pinili mo ang Susan sa sarili mong pamilya? Bakit hindi ako makarinig? Carlos, ano ang ginagawa mo dito? Saan ang sapatos mo? Magkakasakit ka at masasaktan ng baby. Talagang walang utak ang Carlos. Kontrolado ko siya. Magiging mayaman na asawa pa rin ako. Nagiging maluwag na ulit ang tito mo. Magtiyaga ka, Tito Carlos. Mahal, mag-divorce na tayo. Ang sanggol ay iyo. Hindi ko kailanman gagawin ang magtaksil sa iyo, Carlos. Ang unang pagkakataong nakita kita ay sa isang masikip na kalye. Ikaw lang ang tumigil para tulungan ang sugatang aso. Napakadalis, napakabait. Nahulog ako sa iyo sa sandaling iyon. Carlos. Ano ang problema? Namimiss ko ang mama mo. Alam kong hindi mo pa ako kayang bitawan. Tama. Kahit na naging mayabang ka, naging mainitin ang ulo, o kahit nagloko. Matitiis ko lahat. Basta, mahal mo rin ako. Mahal ko talaga. Hindi na. Halika, iuuwi kita. Sabihin mo sa akin. Sa tingin mo, patatawarin ni Tito Carlos ang Susan sa pagkakataong ito? Hindi ko alam. Sofia, Lola, may pera ako para sa iyo. Sapat ito para makapagtapos ka sa kolehiyo. Ang Lancaster Group ay mag-iingat din ng posisyon para sa iyo. Ituring nating ito ang wakas ng ating panahon bilang pamilya. Lola, ako at ang mga Lancaster. Maaaring may nararamdaman ka para sa mga Lancaster. Pero hindi ka Lancaster. Matalino kang babae. Alam mo ang ibig kong sabihin. Salamat, Lola. Hindi ko hahayaan ang sino man sa inyo na makaligtas sa ginawa nito.
Ang Lancaster Group ay akin. Hindi ako magbibigay ng madali. Hindi kita bibigyan ng magaan na buhay, Maria. Napakalupit niya. Sigurado akong may masamang balak siya. Sinisiraan ka ba niya? May isang buwan na lang bago ang pagsusulit sa kolehiyo. Ngayon, wala ng pamilyang Yang. Makakapagnakaw pa kaya si Sofia ng mga resulta ng pagsusulit ko? Hindi ko pa rin ba mababago ang kahihinatnan? Huwag kang mag-alala. Ano man ang mangyari. Nandito, si tatay. Aw, sa buhay na ito, hindi ako nag-iisa. Pinapirma ko na sa abogado ko ang mga papeles para sa diborsyo. Binigay ko sa kanya ang bahay at ang kotse. Wala akong matitirhan, kaya kailangan mo akong tanggapin. Pero hindi ka pwedeng tumira ng libre. Mula ngayon, ikaw ang magluluto ng lahat ng pagkain namin. Maria, kontrolin mo ang tatay mo. Wala talagang hiya. Tama, Maria. Hindi naman ganoon katalino ang tatay mo. Huwag kang masyadong makipag-ugnayan sa kanya. Mas maraming oras ang gugulin mo kasama si Lola. Tuturuan kita ni Lola kung paano pamahalaan ang kumpanya. Nanay, walang sino mang pwedeng makipagkumpetensya para sa anak kong babae. Nahalo mo pa nga ang mga sanggol noon. Hindi kita pagkakatiwalaan si Maria. Kayong dalawang pasaway. Nakakulong pa rin ako sa wheelchair. Paano nga ba hiniwalayan ni Tito Carlos si Susan noon? Hindi namin alam. Pagkatapos noon, ganoon pa rin ang kalagayan ni Tito Carlos. Walang inaalala. Pero hindi na siya nagpakasal muli. Nag-iisa siya hanggang sa huli. Kamusta ang kalagayan ni nanay? Chairman, na-ospital siya dahil sa sobrang pagtatrabaho. Ngayong nakapagpahinga na siya ng maayos. Halos gumaling na siya. Pwede na siyang umuwi pagkatapos ng 2 linggong pagmamasid. Salamat, doktor. Magpahinga ka. Nandito naman ako at si Maria para sa kumpanya. Magpahinga ka na lang at mag-enjoy sa buhay. Mukhang talagang swerte nga ng pamilya Lancaster si Maria. Simula nang bumalik siya, ang laki ng pinagbago mo. Maria, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang tatay mo. Lola, magpagaling ka muna. Pangako ko, hindi mapapabayaan ng tatay ang kumpanya. Bakit ayaw mong hatid kita sa eskwelahan? Si Maria ang panganay na tagapagmana ng Lancaster Group. Kung may mga has na gumulo sa kanya, tatanggalin ko kayong lahat. Hindi na kailangan, papasok na lang ako mag-isa. Maria Young, ikaw mismo ang nagbigay sa akin ng panlaban. Sofia, hulaan mo kung ano ang nahuli ko. Alam mo bang may sugar daddy si Maria Young? Ang dami-dami na niyang pera ngayon. At ang tigas ng ulo niya. Paano siya nagkaroon ng sugar daddy? Totoo iyan. May mga litrato ako. At saka, anong pera meron siya? Lahat galing sa kanyang sugar daddy. Paano siya makakapantay sa iyong pamilya Lancaster? Mukhang hindi pa rin nahalata ng paaralan. Ang tungkol sa pagpapalit ng lugar ko at ni Maria Young. Sinabi mo na, may mga litrato ka ni Maria Young na may sugar daddy? Siyempre, kung walang ebidensya, hindi ko naman gawin iyan. Mahigpit na ipinagbabawal ng paaralan ang pagde-date, lalo na ang magkaroon ng sugar daddy. Ipapadala ko ito sa group chat ng paaralan mamaya para mapaalis si Maria Young. Ang tagapagmana ng Lancaster Group na mapaalis sa paaralan, ang ganitong iskandalo ay tiyak na makakagulo sa Lancaster. Upang mapanatili ang kumpanya, hindi hahayaan ni Jose na patuloy na mamamahala si Maria. May pagkakataon pa akong mabawi ang Lancaster. Ano ang silbi ng group chat lang ng paaralan? Gawin nating malaki ito. Tawagan ng mga reporter at ibunyag siya. Hindi ba mas kapanapanabik na sirain siya ng lubusan? Oo nga, ang talino mo. Ipakita mo sa akin ang mga litrato. May gagawin ako. Kaya aalis na ako. Malapit nang magsimula ang klase. Maria Young, hintayin mong mapaalis. Na ang gamot na gusto mo. Para saan ito? Maghahanap ako ng pagkakataon para gamitin ito kay Chairman Jose. Alam mong pwedeng makapatay ito ng tao. Ayaw mo bang magkaroon ako ng mas magandang buhay? Una, siya. Tapos,
si Maria, at si Jose. Lahat ng nakasama sa akin, babayaran nila ng buhay nila. Pero hindi ka naman talaga Lancaster. Paano ka ibibigay ng pamilya Lancaster ang kumpanya? Si Tita Beatrice, tumakas siya sa bahay nila noon pa. Ayaw niya sa pagiging patriarkal ng pamilya. Galit na galit siya sa kanila. 20 taon na siyang hindi umuwi. Di sa kanya pa rin mapupunta ang Lancaster Group. Kapatid na babae ni na Jose at Carlos. Gaano ba talaga katalino iyon? Tatay, ito ba si Tita Beatrice? Oh. Bakit hindi mo sinabi sa akin tungkol kay Tita Beatrice? Nasa abroad siya. Noong nakaraang buhay ko, naging principal siya nang bumalik. Pero na-frame siya. Mas mabuti na lang na nasa abroad siya. Kung sakaling umuwi siya, tiyak na habol niya ang kumpanya ng tatay mo. Mas mabuti kung hindi siya umuwi. Ang pamilya Lancaster. Ngayon, babawiin ko ang lahat ng sa akin. Maria, may narinig ako na may bagong principal na paparating ngayon. Malapit na ang pagsusulit sa kolehiyo. Bagong principal na biglaan lang? Hindi yan nangyari sa nakaraang buhay ko. Nagbago ba ako ng kasaysayan, kaya may ganitong bagong pangyayari? Natatakot ka ba sa bagong principal? Dahil may kinalaman ka sa dating principal sa ilang kahina-hinalang transaksyon. Lucas, nababaliw ka ba? Ginagawa mo lang yan para mapasaya si Sofia sa pamamagitan ng pag-aasar kay Maria. Napakababa naman yan. At ikaw, Sofia, kahit anong gawin mo, hindi mo talaga matatalo si Maria sa pagsusulit. Tigilan mo na yan. Hindi ko lang talaga matanggap si Maria Yang. Wala yan kay Sofia. Maria Yang, anak ka lang ng isang utusan ng Lancaster. Pero nakakapasok ka sa eksklusibong paaralang ito dahil sa kabutihan nila. Tapos, ganyan ang gagawin mo? Walang utang na loob na pasaway. Tama? Si Sofia ang panganay na tagapagmana ng Lancaster. Kaya kanyang paalisin sa isang iglap. Nakaupo ka pa rin dito dahil mabait siya. Dapat nagpapasalamat ka kay Sofia ngayon. Ano yung ingay na yan? Nasa kabilang dulo ako ng hallway at narinig ko ang buong klase ninyo. Kayong dalawa ay hayagang nagpapalaganap ng maling ideya. Tumayo kayo sa labas. Pag-isipan ninyo ang ginawa ninyo. Napansin mo ba? Palagi mong ipinagtatanggol si Sofia, pero kayo lang ang nasasaktan. Siya, walang kahit anong problema. Tama. Bakit palagi tayong napaparusahan? Ginagawa niya para magkawatak-watak tayo. Ano, hindi mo maintindihan? Mga kaibigan ni Sofia kami. Ganun ang mga kaibigan. Wala siyang iba maliban sa amin. Kayong dalawa, talagang kasuklam-suklam. Anong lakas ng loob mong pagwatak-watakin kami? Sige, mag-enjoy kayo, mga best. Binibiro niya tayo. Oo nga, ano yung chismis na sinabi mo dati na meron kayo sa Maria Yang? Tingnan mo. May kasama siya. Sa school rules, pakikipag-date ng menor de edad, expulsion, at mukhang mayaman yung kasama niya. Tingnan mo si Maria Yang. Ang mga damit at gamit niya, mas maganda na ngayon. Sinabi mo na may sugar daddy si Maria Yang? Oo. Sa background niya at sa ganda niya, talagang umaakyat siya sa social ladder. Sa pagkakataon na ito, siguradong ma-expel siya. Sofia, kailan mo gagamitin yung picture ni Maria Yang? May pulong ng magulang at guro sa susunod na linggo, tama? I-expose siya sa pulong. Kung ma-kick out siya bago ang pagsusulit sa kolehiyo, hindi siya makakapag-exam. Ano ngayon? Karapat dapat siya. Dinahilan niya ito sa sarili niya. Nasaan yung picture? Halika rito. Padalhan mo ako ng mga litrato. Si. Ikaw ang anak ng CEO ng Lancaster Group. Isa na namang gustong sumipsip sa mga Lancaster. Kung ganyan ka ka-materialistic, huwag mo akong sisihin kung aabusuhin kita. Oo, ang tatay ko si Jose, ang CEO ng Lancaster Group. Kung kailangan mo ng tulong, pwede kong kausapin ang tatay ko tungkol diyan. Ibig kong sabihin, kahit anong kailangan mo. Ang gege ng kapatid ko pinalaki ang isang bebe ng anak tulad ng inaasahan.
Sino ang nagbibiro sa'yo? Publiko kang nanlalait sa prinsipal? Maglilinis ka ng banyo sa loob ng 1 linggo. Papalisin kita ng tatay ko. Narinig mo ba? Gawin mong 2 linggo. Ikaw. Jose, Jose, kung alam mo lang na ang mahal mong anak na babae ay nilalaro ko, magagalit ka, hindi ba? Kumusta, Principal? Maria Yang, top ng klase mo. Malaki ang tiwala ko sa'yo. Gawin mo ang makakaya mo. Naniniwala akong siguradong ikaw ang magiging nangungunang estudyante sa estado ngayon. Opo, Principal. Para sa pep rally na ito, ang talumpati ng kinatawan ng mga estudyante ay para sa'yo. Tita Beatriz. Punong guro, may pulong pang emergency sa kawanihan. Nasa baba na ang sasakyan. Ano man yan, pwede bukas na. May pulong ako na dapat puntahan. Principal Beatriz, 1 minuto lang. Po. Mag-usap tayo bukas. Halos nakuha ko. Talagang gabi na. Nagtataka ako kung babalik pa ang Tita Beatriz. Principal Beatriz, talagang nag-enjoy ka ngayong gabi. Dapat ulitin natin minsan. Talaga? Principal Beatriz, talagang matibay ka sa alak. Sa susunod, ako ang magbabayad ng inumin. Ako ang magbabayad para lang sa'yo. Kayong dalawa, gabi na. Dapat na akong umalis. Ano ang nagmamadali? Principal Beatriz, magstay ka at mag-usap pa ng konti. Kayong mga tao, dapat tumigil. Harassment sa trabaho. Mga matatandang manyakis yung dalawa. Ang Tita Beatriz ay parang tatay lang, alam mo? Ang pagiging sobrang mabait at palakaibigan, nagiging dahilan para apakan ka. Tingnan mo kung gaano siya natakot. Tigilan mo yan. Huwag kang maglakas loob na hawakan ako. Ipasa mo ang iyong resignation sa opisina bukas. Ipapaalam ko rin sa board at sisiguraduhin kayong dalawa ay ipagbabawal sa industriya habang buhay. Lumabas ka! Hindi ko inasahan na ganoon pala kagaling si Tita Beatriz. Wala siyang pagkakahawig sa mga Lancaster. Magaling. Salamat. May tapang at tunay na kakayahan ang batang ito. Kung magkakaroon ang pamilya Lancaster ng batang tulad nito, tunay na pagpapala iyon. At tingnan mo naman ang talunang si Sofia. Ang ginagawa lang niya ay magpanggap na biktima at magplano ng masama. Wala na siyang ibang magawa. Sa totoo lang, sinadya kitang hintayin, Tita Beatriz. Maria, bakit kagabi na nandito? Nasa paaralan pa ako. Malapit na akong umuwi. Masyadong mapanganib sa ganitong oras. Dapat ba kitang sunduin? Diyan ka lang. Huwag kang gagalaw. Ako na ang sasundo sa kanya. Malapit nang dumating ang mga magulang mo para sunduin ka. Eddie, dito na lang ako at sasamahan kita. Napakaganda ng pagpapalaki sa'yo ng mga magulang mo. Kapag nakilala ko sila mamaya, tatanungin ko talaga sila ng mga tips sa pagpapalaki ng anak. Dapat akong umuwi at sabihin sa walang kwentang kuya ko na matuto naman ng kaunti. At 88. Principal Beatriz, mauna ka na. Darating na ang tatay ko. Sige, aalis na ako. Sa pep rally, magkakausap kami ng maayos ng mga magulang mo. Si. Maria,
Hindi ka nahiya sa tatay mo dahil sa suot ko, di ba? Kumusta ang Tito Carlos? Guwapo ba ako? Hating gabi na, lahat ng iba ay umuwi na. Sayang ang effort. Hindi ko dapat nakipag-agawan sa Jose para sa salamin. Nakita ko lang si Tita Beatriz. Beatrice, hindi siya nagbigay ng problema sa'yo, di ba? Kapag nalaman niya ang tungkol sa'yo, magagalit siya. Sa susunod na makita natin siya, lumayo tayo. Ang pagbanggit lang sa kanya, nakakakilabot. Tara na. Ako? Kapag na-expose ang mga litrato sa pep rally, Masisira ang buhay ni Maria Yang. karapat-dapat lang sa kanya, ganyan ang kapalit ng pagiging malandi. Ang pagka-expel ay pinakamaliit na problema niya. Alam mo na ang pagpapakalat ng chismis ay magdudulot ng disciplinary record, di ba? Principal Beatriz, hindi kami nagsisinungaling. Tingnan, nandito ang ebidensya. Galit na galit, si Principal Beatriz. Hey, Tapos na si Maria Yang. Principal Beatriz, nalinis ko na ang gimaga, Sehi. Gawin mo ulit. Kakatapos ko lang maglinis. May tutol ka ba? Jose, patay ka. Beatrice, anong ginagawa mo dito? Jose, ang mga litrato mo kasama ang babaeng yon ay kumakalat na sa buong paaralan. Naiintindihan mo ba yon? Ginago mo ng lubusan ang pamilya Lancaster. Anong babae? Anong pinagsasabi mo? Napakawalang hiya mo. Mamatay ka na lang. Ano ang nangyayari? Tatay, nandito na ako. Ikaw? Ano ang tawag mo sa kanya? Tatay. Jose, ikaw ba ay talagang nangaakit ng mga dalagita sa mga maruruming larong ito? Anong klaseng lalaki ka? Beatrice, hayaan mong magpaliwanag ako. Hindi ito ang iniisip mo. Magpaliwanag ng ano? Magpaliwanag? Seryoso ka? Ang mga litrato ay ebidensya. Paano mo haharapin si Maria? Paano mo haharapin ang pamilya Lancaster? Tita Beatriz. Hindi ako inakit ni tatay kahit saan. Ako, ang kanyang biyolohikal na anak na babae. Mga ilang taon na ang nakalipas, kami ni Sofia ay pinalitan ni na Pedro at Lina ng ipinanganak. Ano ang sinabi mo? Pero isa kang Yang. Totoo iyon. Nagawa na namin ang DNA test. Tinanggap na rin ito ni nanay. Papalitan namin ang kanyang apelyido kapag nasa tamang edad na siya. Ikaw ba ay talagang isang Lancaster? Oh. Hindi pwedeng mangyari iyon. Paano posibleng magkaroon si Jose ng anak na babaeng ganito kaganda? Bakit hindi ako pwedeng magkaroon? Tatay, Ikaw ay talagang maliit na manipulador ni Daddy. Tita Beatriz, huwag mo akong asarin. Oo nga pala. Nasa paaralan pa rin si Sofia na nagpapanggap bilang ang panganay na tagapagmana ng Lancaster. Ipinagmamalaki ito kahit saan. Ngayon ay narinig ko ang dalawang lalaking nag-uusap. Paulit-ulit na sinasabi ang Sofia, ito, at Sofia, iyan. Nakagalit iyon. Sinasabi pa rin niya iyon sa paaralan? Siyempre naman. Si Maria ang tunay na Lancaster dito, pero wala siyang kinikilala sa paaralan. Mukhang oras na para magdaos tayo ng wastong press conference at ipahayag ang tunay na pagkakakilanlan ni Maria. Ang pinakamahalaga. Pwede nating hintayin pagkatapos ng pagsusulit para i-announce ito. Sige, huwag mo itong hayaang makaabala sa pag-aaral mo. Sige, maghihintay kami hanggang pagkatapos ng pagsusulit.
Ako ang magbabantay sa mga bagay sa paaralan. Hindi magagawa ni Sofia ang magdulot ng anumang problema. Hindi ba sinabi mo na hindi ka na muling maglalakad sa bahay na ito? Ano ang nagdala sa iyo rito ngayon? Sino? Sino ang bumalik? Bumalik ako para ayusin ang mga bagay kay Jose. Ayusin ang mga bagay habang naghahapunan? Ano ang pakialam mo? Tama na. Mabuti na bumalik ka. Para sa Maria lahat ito. Sino pa ang mag-aalala sa iyo? Mga gege. Nagbago ang lahat. Ano ang pinag-usapan ninyong dalawa? Hindi pwede. Gusto ko ring malaman. Maria, gusto ko rin ng ribs na ibinigay mo sa kanya. Tama na, kayong dalawa. Anak ko siya. Hindi mo siya pinalaki. Maria, may speech ka sa susunod na linggo. Bukas ay weekend. Tita Beatriz ang magdadala sa iyo para mamili ng magandang damit, okay? Speech? Bilang ama niya, wala kang alam? Maria ang nangungunang estudyante sa estado. Siya ang magiging nangungunang estudyante sa estado. Iyan ay tunay na karangalan para sa pamilya Lancaster. Carlos, puntahan mo at i-notify lahat ng mga kumpanya sa ilalim ng Lancaster Group. Ang tagapagmana ng Lancaster ay magtatake ng pagsusulit sa kolehiyo. Para ipakita ang malakas na suporta natin sa pagsusulit, lahat ng mga senior high school ay makakakuha ng lahat ng bagay libre sa lahat ng establishmento ng Lancaster Group. Na magbibigay sila ng libreng pamamahagi sa buong lungsod para ipagdiwang ang pagbabalik ng tagapagmana ng Lancaster at para suportahan ang pagsusulit sa kolehiyo. Ang lahat ng kanilang negosyo ay libre para sa mga senior high school. Ang hakbang na ito ay nagwagi ng papuri mula sa mga mamamayan. Ang Lancaster Group talaga ay napakabuti. Libre lahat. Magkano kaya ang gastos nito? Narinig ko na dahil ang tagapagmana ng Lancaster ay malapit na mag-take ng pagsusulit sa kolehiyo at ang pamilya Lancaster ay nag-iipon ng blessings para sa kanya. Oy, padala mo sa akin ang litrato ni Maria Yang. Welcome everyone. Ilabas mo ang lahat ng pinakabagong damit para sa babae sa iyong store. Lahat ng bagay na bagay para sa pamangkin ko. Tita Beatriz, uniform lang ang pwede naming suot sa school. Kailangan mo rin ng bagay para sa press conference. Kapag dumating ang lahat ng reporter sa lungsod, ang anak ko ay dapat magningning. Oo. Bili mo para sa press conference? May sense iyon. Bili mo sila. I-wrap mo ang lahat. Tatay, nagpunta ako para humingi ng tawad. Alam kong ako ay nagkamali. Tinatanggap ko ang iyong apology, pero hindi ka makakabalik. Tatay, talagang magbabago ako. Hindi ako ang tatay mo. Maria, ang anak ko. Tapos, alam mo ba si Maria ay nakikipag-date sa mga lalaki sa labas ng school? Ano ang sinasabi mo? Mayroon ako ng evidence. Kang magsalita ng kalokohan. Maria, kahit anong pagtatago mo, lalabas din ang katotohanan. Huwag kang makinig sa kalokohan niya, Maria. Naniniwala ako sa iyo. Tatay, Maria ay nakikipag-close sa isang lalaki. Nagyakap at naghawakan sa publiko. Malapit talaga sila. Parang matagal na silang magkakilala. Siguradong magkasama sila bago pa siya bumalik sa pamilya Lancaster. Ang isang babae na malibog tulad niya hindi karapat-dapat manatili sa mga Lancaster. Tatay, niloloko ka niya. Magpapanggap ako na hindi ko narinig iyon. Lagi kang galit sa pakikipag-date ng menor de edad. Talagang isusuko mo lahat ng prinsipyo mo dahil lang sa Maria? Sofia, ang mga prinsipyo ko ay hindi para sa pagpuna mo. Bibili ako ng bagong phone para sa iyo. Ang usapin ng pakikipag-date ng menor de edad ay tapos na. Huwag mo na itong banggitin ulit. Umuwi ka na. Ikaw ang nagtulak sa akin dito. Sofia, ang pep rally ay ngayon. Talagang ipapakita mo ang mga litrato? Oh. Kaya ngayon, sisiguraduhin kong masisira siya. Maraming salamat, Sofia. Kahapon, pumunta ako sa isang mall sa ilalim ng Lancaster Group para bumili ng mga damit. Lahat ay libre. Nakatipid ako ng libo-libo. Oo,
Talaga, sumali rin ang mga magulang ko. Libre ang pagkain sa labas at sine. Ang Lancaster Group ay talagang mapagbigay. Sobra kang pinagmamalaki ng tatay mo, para lang makapag-ipon ng mabuting karma para sa'yo. Ginagawa niya ang lahat ng ito. Walang anuman. Walang anuman sa inyong lahat. Anong dapat katakutan? Hindi pa kailanman dumalo si Jose sa pulong ng magulang at guro. Talagang hindi siya darating ngayon. Basta hindi sila magpakita, hindi malalaman ng sino man ang katotohanan. Hindi ba yan ang CEO ng Lancaster Group, si Jose Lancaster? Wow, siya nga. At ang lalaki sa tabi niya ay malamang ang kapatid niyang si Carlos Lancaster. Ang gagwapo nila. Kamusta, mga magulang at estudyante? Isang maliit na tanda ng aming pasasalamat. Isang simpleng kilos lamang. Anong ginagawa ni tatay? Sofia, ang galing ng tatay mo. Nagpunta pa rito para lang suportahan ka. Maria. Nandito si tatay para sumuporta sa iyo. Yang ang tagapagmana ng Lancaster. Paano nangyari yun? Huwag magkalat ng chismis. Maria, kumusta ang itsura ko ngayon? Hindi nakakahiya sa babae ko, diba? Kumusta ang Tito Carlos mo? Guwapo ba siya? O ano? Oo, gwapo siya. Pakiusap, lahat. Nagmamakaawa ako. Basta, pakiusap. Umupo kayo. Sofia, sino yang lalaki? Pinagtatawanan mo rin ako ngayon? Hindi. Sofia, tiningnan mo ba talaga yang litrato? Mga magulang at estudyante, pakiusap. Bigyan po ninyo ako ng atensyon. Ang pep rally ay magsisimula na. Una, tanggapin natin ang ating kinatawan ng estudyante, Maria Lancaster, sa entablado para sa kanyang talumpati. Lucas, pahiram ng phone mo, pakiusap. Sofia, hindi ngayon. Kailangan ko lang tingnan ng isang bagay. Mabilis lang. Ibabalik ko agad. Sofia, imposible. Hirap na siya. Anong problema sa pagpapagamit sa kanya? Salamat, Ginang. At ipaburn sa disk para panoorin araw-araw. Maria, bakit pagdating mo, kinukuha mo ang spotlight na para sa akin? Gusto kong masira ka. Isang karangalan ang tumayo dito. Sa totoo lang, wala masyado akong maibabahagi. Principal Beatriz, hindi ko akma na hayaan ang estudyanteng may masamang ugali at magulong personal na buhay na magbigay ng speech dito ay tama. Kung gusto ni Sofia na magwala, gawin niya sa bahay. Sophia Young, sa pagitan mo at Maria, may misunderstanding ba? Walang misunderstanding. Ang ebidensya ay narito sa cellphone. Sofia, huwag. Ginang Beatriz, ang paaralan ay tahasang nagbabawal sa pakikipag-date ng menor de edad. Kaya, sa pakikipag-ugnayan sa mga tao sa labas ng paaralan, hindi ba dapat siya ipaalisin? Hintayin matapos ang pulong ng magulang at guro para pag-usapan ito. Principal Beatriz, sinasaklawan mo ba ang Maria Young? Hindi ako sasaklaw sa anumang estudyante, pero alam kong ito ay misunderstanding. Sophia Young, umupo ka. Sofia Young, hindi ba sinabi ko sa iyo na huwag itong buhayin ulit? Wala ka ba sa isip mo? Tatay, Maria Young ang biolohikal na anak na babae mo. Normal lang na gusto mo siyang protektahan. Pero dapat ko ring ipaalam sa ibang mga magulang ang katotohanan. Paano kung ang estudyanteng may bulok na ugali ay narito para turuan ang kanilang mga anak? Paano kung sila ay malason? Sophia Young, iminumungkahi ko na huwag kang gumawa ng anumang rash dahil ang ebidensya mo ay peke. Maria Young, natatakot ka na. Sayang huli na. Ngayon, ilalantad ko ang mga maduming gawa mo. Sofia, huwag mo itong ilagay sa screen. Sofia Young, huwag mo itong ilabas. Mga tao, ito ang ebidensya. Maria Young ay nakayakap sa isang lalaki. Walang kahihiyan. Sophia Young, kaya ito ang boyfriend na underage na sinabi mong mayroon si Maria?
Paano posible ito? Sofia, hindi pa ba sapat ito para sa iyo? Ano ang nangyayari dito? Sinabi ko sa iyo na maghintay. Alam mo ito mula pa noon. Oo, tama iyan. Inilagay mo ako sa alanganin. Ginawa mo ito ng sadya para ihiya ako sa harap ng lahat. Hindi ba? Maraming tao ang nagbabala sa iyo tungkol dito. Sinabi na huwag mo itong gawin. Pero hindi mo nakinig. Wala kang ibang dapat sisihin kundi ang sarili mo. Sophia Young, kapag natapos ang pep rally, pumunta ka sa opisina ng principal. Sophia Young, nagkakalat ka ng chismis publiko sa pep rally na sumisira sa reputasyon ng isang estudyante. Ayon sa mga patakaran ng paaralan, ito ay malaking demerit. Kung mangyari ito ulit, paalis ka. Naiintindihan ko. Tapos na tayo dito. Maaari kang umalis na. Lahat ay laban sa akin. Bawat isa sa inyo, papaluhurin ko sa harap ko. Gigiba ko ang mga Lancaster at Maria, at mawalan sila ng lahat. Tatay, anong ginagawa mo? Bakit ka gising ng maaga? Sinisikap kong magluto ng almusal para sa iyo. Spoiled ka na mula noong bata ka pa. Paano mo malalaman kung paano magluto? Tulungan kita dyan. Anong problema? Nasaktan ka ba sa mga gamit sa kusina? Nakita ko lang kung gaano ka kagaling dito. Marami ka sigurong pinagdaanan. Kaya ka matatag ngayon. Ayos lang. Tingnan mo, malusog at maayos naman ako. Lumaki naman ako ng maayos. Kinamumuhian mo ba ako? Kinamumuhian mo ako? Dahil hindi ko nalaman na napalitan ka nang ipinanganak sa lahat ng mga taong ito. Dahil sa pagtrato ko ng maayos kay Sofia sa mga taong ito. Kinamumuhian mo ako? Tatay, ang nangyari ay nangyari na. Gusto na talaga kita ngayon. So gusto mo na ako ngayon? Ibig sabihin ba nun, ayaw mo talaga sa akin dati? Tatay, yan ba ang paraan mo para mapasunod si nanay? Ang ugali mo ay eksaktong katulad ng sa nanay mo. Laging tumatayo para sa iba. Laging handang tumulong. Nahulog ang loob ko sa kanya sa unang tingin. Salamat sa akin na parang malagkit na dumikit sa kanya. Sa wakas, pumayag na ang nanay mo na pakasalan ako. Noong hinahabol ko ang nanay mo, maaraw na araw din tulad nito. Salamat. Walang problema. Ang mga hakbang ay talagang madulas. Mag-ingat. Tatay, okay ba kayo? Hindi, okay ako. Ang mga hakbang ay sobrang madulas. Ipapaayos ko ito agad. Hoy, nagtatrabaho ka rin dito? Nandito ka para sa interview? Oh? Isang designer? Ano, may problema ka sa mga matatanda na designer? Impressive ka, hindi tulad ko, walang alam. Ang Lancaster Group ay kumpanyang pangmundo. At ang pagpasok mo dito nagpapakita ng specialty mo? Huwag mong babaan ang sarili mo. Susunod, Penelope. Papasok ako para sa interview ngayon. Sana makasama kita sa trabaho. Tatay, anong ginagawa mo dito? Naglalakad-lakad lang. Hindi ba yan ang babae kanina? Na nagpunta dito para mag-interview? Anong interesting sa interview? Balik na tayo sa opisina. Sige, sige, sige.
Anong dahilan para isipin mo ang Lancaster Group mag-hire ng matandang hag na katulad mo? Tingnan mo ang sarili mo. Nag-apply bilang designer sa edad mo? Walang kinalaman ang edad ng isang designer. Bakit hindi ako pwedeng mag-apply? Ang mga damit na dinedesenyo namin ay para sa mga bata at magagandang babae. Bilang isang designer na ganito nakatanda, anong magandang trabaho ang magagawa mo? Akala ko ang malaking kumpanya, tulad ng Lancaster Group, ay hindi huhusga sa mga tao base sa itsura. Hindi ko inasahan na kahit ang mga interviewer ay napakawalang hiya. Mukhang pugad din ng magnanakaw ang kumpanyang ito. Anong lakas ng loob mong insultuhin ang mga interviewer? Security? Palayasin ang taong ito. Pinalalayas ang mga tao? Bilang mga empleyado ng Lancaster Group, hinuhusgahan ninyo ang mga tao sa itsura at ininsulto pa. Kayo ang dapat tanggalin. Ginoong Jose? Ginoong Jose, nagkamali kami. Huwag po ninyo kaming tanggalin. Ginoong Jose, nagkamali kami. Huwag po ninyo kaming tanggalin. Ikaw ba ang CEO ng Lancaster Group? Hindi ako ang CEO. Siya. Anak, tulungan mo ang tatay mo ngayon. Kayong dalawa? Ay walang kakayahan at pabaya sa tungkulin. Vice Presidente Carlos, dalhin mo sila sa HR para matanggal. Ikaw ba ang nagdisenyo ng lahat ng ito? Magaganda naman. Maria, binibining Maria, tingnan mo. Si. Hindi na kailangang tingnan. Tatay? Ikaw ba ay nahuhumaling sa kanya? Sa buong buhay ko, di ako nagmahal ng iba kundi ang nanay mo. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Nako, ano ba? Ang batang tulad mo, di dapat nag-uusap ng ganyan. Naaksyonan na yung dalawang tao. Anong nangyari sa tatay mo kanina? Namula ang mukha niya. Nagmahal siya, syempre. Ang tatay mo, sumibol sa huling bahagi ng buhay. Di yun malaking bagay. Kung gusto mo siya, aminin mo lang. Talagang, di ako nagre-reklamo. Kalokohan. Sinabi ko, di ko siya gusto. Si, kung di mo siya gusto, papahinto ko lang ang HR sa pagbibigay ng offer sa kanya. Iba yon. Bakit ihinto kung magaling siya? Tatay, talagang sinusuportahan ko yung pag-date mo. Si, ikaw. Di ako makipag-usap sa'yo. Uuwi ako. Jose, gusto mo turuan kita mag-date? Aakyat ako na. Paalam. Magandang umaga. Nagtatrabaho ka ngayon? Anong relasyon mo sa Ginoong Jose? Ginoong Jose. Oo, driver. Driver? Bakit kasama mo si Ginoong Jose kahapon? Nagkataon lang. Dinrive ko si Ginoong Jose sa kumpanya. Nagkasalubong lang kami. Hayaan mo. Sabihin ko sa iyo. Ayoko sa mga mayaman. Sobrang yabang nila. At ginagawa nila ang gusto nila. Layo ka sa kanila. Huwag mong hayaan na masira kanila. Sa totoo lang, hindi lahat ng mayaman ay ganun. Yung si Ginoong Jose kahapon, bata pa siya. Pero ang taas ng tingin niya sa sarili. At yung mga interviewer, minamaliit nila ang lahat. Hayaan mo, hindi na natin pag-usapan ito. Ako si Penelope. Ano ang pangalan mo? Ako si Jose Lancaster. Lancaster? Pareho ang apelyido mo at ni Ginoong Jose. Malaking pagkakataon yan. Narito na ang elevator. Aakyat ako na una. Paalam, Jose. Tatay, wala na siya. Nakatingin ka pa? Sino ang nakatingin? Nag-iisip lang ako. Oo, sabihin agad sa lahat sa kumpanya. Walang sino man ang pwedeng magsabi ng tunay kong pagkatao kay Penelope.
Tatay, bakit mo pinapahirapan ang sarili mo? Hindi ba pwedeng ligawan mo siya ng diretsyo? Sino ang nagsabi na gusto ko siyang ligawan? Ayoko lang ng problema. Gawin mo na. Kaya sinabi ni Ginoong Jose na sabihin sa buong kumpanya na sabihin lahat na driver siya. Oo, lalo na sa design department. Siguraduhin maging confidential. Binibining Maria, sa tingin mo ba, nahulog na sa pag-ibig ang tatay mo? Nahulog na sa pag-ibig? Ayaw lang niyang aminin. Ito ang workstation mo. Ito ang portfolio ng kumpanya sa nakaraang mga taon. Pwedeng tingnan mo. Yun, Nalagay sa maling lugar ang larawan. Palitan namin mamaya. Narinig ko na ang bagong designer ay personal na hinir ni Ginoong Jose. Eksakto. May connection siya siguro. ang lalaki ay CEO ng kumpanya. Hindi mo alam. Tama, Ginoong Jose, ang CEO namin. Driver. Designer Penelope, handa na ang workstation mo. Ipapakita ko sa'yo. Aalis ako. Sandali, Designer Penelope, sabihin mo lang kung ano ang kailangan mo. Hindi mo gusto ang open floor plan, di ba? Kukuha ako ng pribadong opisina para sa iyo. Maginhawa at komportable. Ano? Ang privilege ay napakadaling makuha. Kung ganon, siguro magstay ako. Tatay, may kakaiba sa Penelope. Ano ang problema? Mukhang okay siya. Tatay, makinig ka sa akin. Sige. Alam kong nag-aalala ka sa tatay. Pero sobra kang nag-iisip ngayon. Matutulog ako. Good night. Sa nakaraang buhay ko, masyadong mapagtiwala si tatay sa mga tao. Kaya naman niloko siya ni Sofia at iniwang walang-wala. Ngayong pagkakataon, hindi ko nahahayaang may makapanakit sa kanya. Para sa flagship product ng quarter na ito, gagamitin natin ang proposal ni Designer Penelope. Bigyan natin siya ng palakpakan. Seryoso? Mas maganda ang design ko. Hindi mo ba narinig? Nililigawan siya ni Ginoong Jose. Malamang magiging asawa siya ng boss. Designer Reyes, uhaw na uhaw ako. Bumaba ka kumuha ng kape para sa akin. Amerikano, kaunting yelo lang. Ikaw? May problema? May problema ka ba dyan? Sige. Magpahinga ka. Maghihintay ako. Salamat, Ginoong Jose. Bumibili ng kape para lang makaligtas? Mahirap na trabaho. Buti na lang, ito ay para sa isang katrabaho. Maria, marami akong nakikitang mahilig sa kape sa kumpanya. Paano kung tayo ay magbigay ng coffee card sa staff sa baba? Mabuti. Gawin natin yan bukas. Bakit ang tagal mo? Para sa isang tasa? Ng kape lang yan? Ihin, bakit ang bagal? May pulong pa tayong dadaluhan mamaya. Huwag kang mag-focus lang sa pagbili ng kape at makalimutan ang mahahalagang bagay. Ito ay malinaw na. Sige. Walang nagsisisi sa'yo. Kaya, bilisan natin. Yung babae sa elevator kanina, ano ang relasyon niya kay Ginoong Jose? Parang, araw-araw ko silang nakikitang magkasama. Hindi mo pa alam yon? Si Binibining Maria ang bagong natagpo ang biolohikal na anak na babae ni Ginoong Jose. At siya rin ang acting CEO ng kumpanya. Isang anak, nakakahanap lang niya. Ibig sabihin, hindi sila ganon kalapit. Ang style na ito ay bagay na bagay sa akin. Anong ginagawa mo? Akin to. Sa'yo? Ngayon, akin na ito. Kaya kung may reklamo ka, magreklamo ka kay Ginoong Jose. Tingnan natin kung sino ang tutulungan ni Ginoong Jose, ikaw o ako. Anong problema? Ginoong Jose. Gusto kong i-report si Penelope. Magkakaroon tayo ng mabilisang pulong para sa main paglulunsad ng produkto natin this quarter. Tinignan ko ang mga designs. At sa tingin ko, ang proposal ni Designer Reyes ay masangkot. Ginang Beatriz, na-assign na sa akin ang project. Ngayon, babaguhin mo? Kahit finalized, pwede nating baguhin. Ang kumpanya, nag-judge sa trabaho, hindi sa tao. Personal mo ako. Objective lang ako dito. Ang proposal ni Designer Reyes ay mas creative at mas bagay sa youth market. Sige, ikaw ang CEO. Ikaw ang may desisyon. At gusto kong reminder sa lahat, hate ng kumpanya ang pambubuli based sa kapangyarihan. Kung may unfairness na naranasan mo,
Bibigyan ng kumpanya ang lahat ng fair outcome. Penelope, ano ang nangyari? Ganito ba lagi ang kumpanya mo sa mga baguhan? At nag-practice ng pambubuli sa trabaho? Pambubuli sa trabaho? Imposible. Sino? Sige nang Beatriz. Ito. Siguro may misunderstanding dito. Fair. Sige ng Beatriz. Fair? Narinig ko? Kinilala lang siya ng Lancaster Group halfway through. Isang kawawang babae. Walang alam. Naawa lang ako sa tatay niya. Ang ganda ng pamilya Lancaster. Masisira niya sooner or later. Tapos, Ano ang ibig mong sabihin sa pagkwento mo ng lahat ng ito? dahil magkaibigan tayo. Para sa akin, diretso lang ako. Parang lalaki. Hindi ko maintindihan ang drama ng mga babae. Malapit lang ako sa'yo. Salamat sa papuri. Anyway, remind mo lang si Ginoong Jose tungkol sa kanya. Huwag mo siyang pagpapaloko sa kanya. Aakyat ako na. Anong ginagawa mo rito na nakayuko, tatay? Maria, hindi talaga magandang tao ang Penelope Pinagtatanggol mo siya kanina, di ba? Anong nangyari? Nagbago ka? dahil binastos ka niya. Ang pinakaayaw ko sa mundo ay ang mga taong binabastos ka. Paano mo plano siyang pakikitunguhan? Ikaw ang bahala. Kung siya'y lumabag sa patakaran ng kumpanya, tanggalin mo lang siya. Tatay, napagtanto ko. Ikaw ay lobo na nagkukunwaring tupa. Anong lobo na nagkukunwaring tupa? Bagong dessert ba yon? Binibini, pwede mo ba itong itulak? Nakabara. Paano pinapasok ng kumpanya ang isang taong may kapansanan? Nasaan ang seguridad? Anong ginagawa mo rito? May negosyo ako sa loob. Negosyo? Kahit na kumuha man sila ng tagalinis, hindi nila kukunin ang isang lumpo, di ba? Akala mo ba palengke ito? Na kahit sino na lang ay pwedeng pumasok. Anong kapal ng mukha mong kausapin ako ng ganyan? Ikaw naman? Anong karapatan, MO? Akala mo talaga? Nanay ka ng CEO. Nakakatawa yan. Guwardiya! Guwardiya! Paalisin niyo itong lumpong to sa lugar na ito. Akala mo ba bahay ampunan ang kumpanyang ito na lahat ng kawawa ay welcome? Ano? Ano? Di ka marunong mag-Ingles? Ako ang magiging asawa ng CEO. Sabi ko, paalisin siya. Bingi ka ba? O ano? Mga walang kwenta kayong lahat. Ako na ang gagawa. Tigil. Yan nga ang ginagawa ko. Nagmamalaki ka. Nakakadiri ka. Simula ngayon, tanggal ka na. Sino ka ba para tanggalin ako? Yung ligaw na babae lang nakakalap lang nila? Sinasamantala mo lang ang kabaitan ni Jose para magmayabang dito. Anong karapatan mo para tanggalin ako? Ako ang kasalukuyang CEO ng Lancaster Group. Sa palagay mo ba, may karapatan ako? Sino ka para tanggalin ako? Inimbestigahan ko na. Wala ka lang kundi isang ligaw na babae, nakakabalik lang. Wala kang tunay na ugnayan sa pamilya Lancaster. Gusto ako ni Jose. Mas importante ako kaysa sayo. Magkamukha kayo. Pareho kayong kahiyahiyang mga hamak. Ang isa, may kapansanan. Ang isa naman, walang hiya at naglalakas loob ka pang magmayabang sa Lancaster Group. Jose, tamang-tama ang dating mo. Tingnan mo ang iyong minamahal na anak. Nagpasok siya ng taong may kapansanan sa kumpanya nang walang pahintulot at hinampas pa niya ako. Nanay, bakit ka nandito? Nanay, Ikaw ay... Isang taong may kapansanan lang na pumasok ng patago. Hindi na kailangang mag-alala ni designer Penelope. Hindi yan. Hindi ko alam. Hindi ko talaga alam na ikaw pala ay... Hindi ko dapat sinuway ang iyong kapangyarihan. Patawarin mo ako. Hindi ko kailangan ang pagmamakaawa mo. Jose, tinanggal ka agad-agad. Dati, ako ang pinakagusto mo, di ba? Bakit mo ako tinatanggal, Jose? Kailan ko sinabi na gusto kita? Jose, hayaan mo akong magpaliwanag. Talagang hindi ko alam.
Jose, hayaan mo akong magpaliwanag. Talagang hindi ko alam. Mahal, kita. Akala ko magiging baliw sa pag-ibig ka tulad ng kapatid mo, Carlos. Nanay, hindi ako ganoon katanga. Tatay, talagang hindi mo gusto ang Penelope? Siyempre hindi. Kailan ako nagsinungaling sa'yo? Eh bakit mo siya naiiba ang pagtrato? Dahil naalala ko siya sa nanay mo. Matapang, desidido, at prangka. Pero, pagkatagal-tagal, napagtanto ko, hindi siya talaga ganon. Ang pinakamalapit sa nanay mo ay ikaw. Tatay, kung talagang may gusto ka, susuportahan kita. Ang taong pinakamamahal ko sa buhay ay ang nanay mo. At ikaw ang pangalawa. Ayos na yan. Tatay, salamat. Para sa ano? Salamat sa pagtitiwala mo sa akin. At sa pagprotekta mo sa akin. Anak, tatay mo ako. Caster Group ay nagdiriwang sa kanilang tagapagmana na si Maria dahil naging top scorer ng estado sa pamamagitan ng pagdodonate ng 50 milyong dolyar para sa edukasyon ng mga bata sa mga bulubunduking rehiyon. Ang hakbang na ito ay muling nakakuha ng buong publikong papuri. Well, binabati namin kayo. Ang stock price ng Lancaster ay umabot sa limit up sa loob ng 3 magkakasunod na araw. Ang swerte ng tagapagmana ng Lancaster. Siya ang top scorer na nagpapalago ng ekonomiya ng buong lungsod. Tama ka dyan. Ang galaw ng Lancaster ay napakagaling ngayon. Gumagawa sila ng charity at nakakakuha ng goodwill sa parehong oras. Top scorer sa estado? Paano kaya nangyari iyon? Dapat lahat ito ay akin. Hindi ko siya pwedeng hayaan na makalusot dito. Sisiraan ko lahat ito para sa kanya. Principal, Beatrice. Sofia, Anong ginagawa mo dito? Ako ay pumunta para tingnan ang aking mga grado. hindi mo kailangan ng archives para tingnan ang mga grado. Sofia, hindi ka ba nagtatangkang manghimasok sa mga resulta ni Maria? Akala mo hindi ko alam kung sino ka talaga. Sofia, pinagpalit ng mga magulang mo ang Maria sa iyo. Ikaw ang pumalit sa kanya. 18 taon kang namuhay ng maganda, at ngayon gusto mong sirain ang kinabukasan niya. Paano? Paano mo nalaman? Dahil ako ang tita ni Maria. Akala mo papayagan kong mambuli ng isang Lancaster ang ibang tao? Tita ni Maria ka? Kung ayaw mong i-report ko ito sa pulisya, umalis ka na dito ngayon. Sinasabi mo ba na talagang pinlano ni Sofia ang pagpalit sa marka ko sa pagsusulit? Oh. Hindi ko alam ang dapat kong sabihin tungkol sa kanya. Ang mga taong katulad niya ay kahihiyan sa lipunan. Hindi ko akalain na muntik na mabago ang kapalaran ko. Salamat, Tita Beatrice. Magandang araw, Ginoong De La Cruz. Ano ang madalas mong ginagawa para mag-enjoy? Aba, blind date ba ito interview? At 22 taong gulang ka na, tama ba? 20 lang ako. Nagkikita tayo dahil pedophile ka? Mahal, bakit ka nandito? Ipakilala kita. Ito ang nobya ko. Kailangan ng tulong legal? Makatutulong ako. Bastos. Ikaw ang unang babaeng nangahas na tumanggi sa akin. Kawili-wili ka. Gusto kitang makilala. Gusto mo ang kotse na ito? Sabihin mo ang pangalan mo. Maaari kitang ihatid.
Umalis ka dyan. Nakaupo ka sa kotse ko. Ho, huwag kang sasandal sa kotse ng iba sa susunod. Kapag nagasgasi yan, magastos ang pagpapagawa. Interesante. Ikaw na walang kwenta, wala ka nang uuwi sa bahay. Lumaki kang walang silbi. Sige, sinayang mo pa ang blind date na inayos ko. Gusto mo ba akong hiyain? 20 lang ako. Pinapapunta mo na ako sa mga blind date. May sayad ka ba? Kung kahit kaunti lang ay may silbi ka, ipapapunta pa ba kita sa mga blind date? Hayaan mo na, ayaw kitang makita. Pumunta ka na ngayon sa Lancaster Group para kunin ang mga dokumento. Kamusta? May appointment ako ngayon kay Ginoong Jose para pag-usapan ng negosyo. Sige, sandali lang po. Kayong dalawa, ito ang mga temporary access pass ninyo. Pakikuha. Pamilyar ang pangalang Julio. Hayaan mo na, baka mali ang nakuha ko. Julio? Ang nag-iisang anak ng Sterling Group, Julio. Hoy, tingnan mo kung saan ka pupunta. Kung masira mo ito, kaya mo bang bayaran? Paumanhin! Paumanhin! Ako ang may kasalanan. Okay ka lang ba, Ginoong De La Cruz? Kaya akala niya ako ang tagapagmana ng Sterling. Isang babae na madaling makuha ang dumating sa aking harapan? Bakit hindi siya kunin? See? Mabait akong tao. Palalampasin ko na ito. Ginoong De La Cruz, ano ang dahilan ng pagpunta mo sa Lancaster Group? Ako si Sophia Young. Dati akong tagapagmana ng Lancaster. Kilalang kilala ko ang lugar na ito. Gusto mo bang ipasyal kita? Sige, sundan mo ako. Kung makakapit ako sa tagapagmana ng Sterling, hindi mahirap gibain ang Lancaster Group. Maria, maghintay ka lang. Pasok. Ginoong Jose, nandito ako para kunin ang mga dokumento. Ikaw pala. Mas bata si Ginang Maria sa inaasahan ko. Isang tunay na masigasig sa murang edad. Ipagpatuloy mo, Ginoong Santos. Magiging matagumpay ka balang araw. Sige, ano ang ipinagbibili mo? Well, una, kailangan kong malaman ang hinahanap ni Ginang Maria. Pumunta ka rito para magpresenta ng isang bagay at hindi ka man lang nagdala ng kahit anong gamit? Naiwan ko. Paano kung ibigay mo muna sa akin ang ilang impormasyon tungkol sa kumpanya mo? Alam mo, ilang materyales, para malaman ko kung saan magsisimula. Ang kasalukuyang brand image ng Lancaster Group ay medyo tradisyonal. Kung gusto mong talagang makipag-ugnayan sa merkado ng kabataan, kailangan mo ng mas dinamikong visual identity. Halimbawa, kunin mo ang logo na ito. Ang mga linya ay dapat mas malinis. Ang mga kulay ay dapat mas matapang. Ang salesman na ito ay talagang alam ang ginagawa niya. Ano ang iniisip mo, Ginang Maria? Mas profesional ka sa inaasahan ko. Iwan mo ang card mo sa akin. Mag-usap tayo sa ibang pagkakataon. Tingnan natin kung anong ginagawa mo, ha? Mali siguro ang pagbukas ko. Anong ginagawa mo? Ikaw na walang kwenta. Gusto mo bang mamatay? Tatay, Tito Carlos, aksidente lang yon. Nauntog siya sa sulok ng mesa at nahulog. Nahulog siya. Nahulog nga siya. At nasaktan. Nang ganyan? Aksidente talaga yon.
Ginoong Santos, umalis ka na rito. Sige, aalis na ako. Maria, bata ka pa. Hindi ka pa pwedeng mag-date. At mukhang walang pera yung lalaking yun. Wala siyang kinabukasan. Hindi ko pa papasukin ang ganong klaseng tao sa pamilya Lancaster. Sa totoo lang, sa tingin ko may magandang kinabukasan siya. Ay nako, nangangarap na siya tungkol sa kinabukasan ng lalaking yon. Kawili-wili. Talagang kawili-wili. Tatay, gusto kong matutong magpatakbo ng kumpanya. Nagyelo na ba sa impyerno? Ayaw na ayaw mo talagang magmana. Ngayon, may bagong layunin na ako. Oo nga pala tatay. Para sa susunod kong blind date, pwedeng ang tagapagmana ng Lancaster? Ang tagapagmana ng Lancaster ay ang pinakamamahal ng pamilya Lancaster. Mahal nila siya ng todo. Hindi sila makatiis na makita siyang gumalaw kahit konti. Anong akala mo? Karapat dapat ka para sa kanya. Bakit hindi ako karapat-dapat? Isa kang tama. Hindi ka gumagawa kahit konti sa kumpanya. Ang tagapagmana ng Lancaster ay nangungunang estudyante sa estado. Sa edad niya, pinapamahalaan niya ang Lancaster Group. Paano mo makukumpara? Maria Lancaster. Hindi mo ka-level. Ang anak ko ay 18 lang. Walang sino man ang pinapayagan mag-target sa kanya. Oh, nakita mo. Sinabi ko sa iyo, hindi ka karapat-dapat. Nahihiya ako ng todo. Sofia, ang pamilya ko ay may problema nitong mga nakaraan. Anong problema? Ang tatay ko gusto ako magtayo ng sariling negosyo. Sabi niya, ito ay isang pagsubok. Dapat ako makapasa bago ako makakuha ng Sterling Group. Pero kulang pa ako konti sa pera. Ito ang 800,000 dolyar. Kunin mo ito pansamantala. Hindi ko ito maaaring tanggapin. Kunin mo. Ikaw ang pinili ko. Tamang-tama lang natulungan kita. Sofia, masyado kang mabuti sa akin. Maalala ko ang kabaitan mo habang buhay. Kapag ang negosyo ko ay umasenso, pakakasal ako sa iyo sigurado. Kapag nakasal ako kay Julio, Maria Lancaster ay wala na. Ang Lancaster Group ay wala na. Lahat ay akin na. Ha? Anong tanga? Madaling lokohin. Sa susunod na linggo, magdaraos ang pamilya Lancaster ng debut para kay Maria. Pwede mo ba akong ipasok? Sige, sige. Magkita na lang tayo sa pamilya Lancaster. Ipapakita ko sa lahat na kahit umalis na ako sa pamilya Lancaster, kaya ko pa ring talunin sila. Sofia, naipit ako sa trapiko. Malapit na ako. Pumasok ka muna. Susunod ako. Ngayon, dumadating ako bilang Ginang de la Cruz. Tingnan natin kung sinong may lakas ng loob na tumawa sa akin ngayon. Sofia, anong ginagawa mo dito? Narito ako bilang fiancé ni De La Cruz. Bawal ba yon? Fiancé ni Ginoong de la Cruz ka? Siyempre. Agad na nahulog ang loob sa akin ni Ginoong de la Cruz nang makita niya ako. Mag-engage na kami sa lalong madaling panahon. Ano? So ayaw sa akin ng mga Lancaster dito? Fiancé ni De La Cruz? Bago yan sa pandinig ko. Hindi ka karapat dapat malaman ang tungkol sa pamilya de la Cruz. Sofia, ano ba ang ginagawa mo? Maaaring mayaman ang mga Lancaster, pero pagdating sa lahi at impluensya, ang mga de la Cruz pa rin ang mas nakakalamang. Kapag ako'y naging Ginang de la Cruz na, ang unang gagawin ko ay wasakin ang Lancaster Group. Tandaan mo yan, anumang parusa ang matanggap mo ay dahil kay Maria, ang maliit na mahal na yon. Sofia. Ngayon ay ang ika-18 kaarawan ni Maria. Hindi ko palalampasin ang kalokohan
Umalis ka na. Kaarawan ko rin. Alam mo. Oh, hamak ka pa rin. Hinding-hindi ka magiging isang phoenix. Maligayang bati. Ang pamilya Sterling ay hindi kailanman kukuha ng babaeng tulad niya bilang manugang. Sino ka ba para laging may nakikita kang mali? Hintayin mo lang ang pagdating ni Ginoong de la Cruz. Pagbabayarin ka niya. Nanghahamon ka sa teritoryo ng pamilya Lancaster? Sino ka ba talaga? Kaibigan ko siya. May problema ka? Ako ang kausapin mo. Ang pagtatanggol sa anak ko ay hindi nangangahulugang sinusuportahan kita. Seryoso ka bang lalaban sa Sterling Group? At sa tingin mo ay may karapatan kang magsalita para sa Sterling Group? Tama na. Hintayin mo lang. Kapag dumating na si Ginoong de la Cruz, magdudusa kayo. At kapag nangyari iyon, papaupuin ko kayong lahat sa tuhod at magmamakaawa. Ipinapahayag ang pagdating ni Chairman de la Cruz ng pamilyang Sterling. Tatay, nandito ka na. Nasaan si Julio? Bakit wala siya rito? Ikaw na walang kwenta. Nanggugulo ka na naman, ano? Sigurado ka bang tama ang taong hinanap mo? Ako ang fiancé ni Julio. Baliw ka. Ang anak ko. Kailan pa siya nagkaroon ng fiancé? Ha? Paano ko hindi malalaman yun? Imposible. Imposible, John. Sundan mo siya. Siguraduhin hindi siya magkakagulo. Tatay, So, hindi ka si Santos? hindi ko naman sinabing Vance ang pangalan ko. Ginoong Jose, tingnan mo. Paano kung magsama ang ating mga pamilya sa pamamagitan ng kasal? Hindi na kailangan. Maria, maligayang ika-19 na kaarawan. Sa wakas, nagbago na ang lahat. Kumuha na tayo ng larawan ng pamilya, mga Lancaster. Pagkatapos ng araw na iyon, sabi nila, nabaliw si Sofia, sinasabi sa lahat na siya si Ginang de la Cruz, hindi na siya banta. Tatay, Tita Beatriz, Tito Carlos, Lola, pwedeng hinaan ninyo ng konti? Ang anak ko ang nangungunang estudyante sa estado. Bakit kami dapat magpakumbaba? Ito ay tungkol sa pagdadala ng karangalan sa pamilya. Na-post ko na ito sa grupo ng pamilya. At ang mga like ay lagpas 100 na. Matagumpay ang aking apo, masaya ang lola. Maria, magkokolehiyo ka na. Mula ngayon, hindi na kita makikita araw-araw, tatay. Tatay, sinabi ko na sa'yo, commuter student ako, uuwi ako araw-araw. Hindi rin pwedeng ganoon. Mabigat ang klase sa kolehiyo. Talagang kailangan mong tumira sa dormitoryo. Hindi, pangako uuwi ako para sa hapunan araw-araw. Maria Lancaster? Maligayang pagdating sa Universidad ng Liwanag. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Estudyante ako sa Universidad ng Liwanag. Sophomore ngayong taon. At isang welcome volunteer. Ikaw, nakapasok ka rin sa Universidad ng Liwanag? Nakapasa ako sa pagsusulit sa kolehiyo. Maria, umalis na tayo. Iwi-withdraw kita sa eskwelahan. Hindi tayo mag-aaral sa kolehiyong ito. Tatay, kumalma ka! Jose, anong ginagawa mo? Eksakto, eksakto! Ang nangungunang estudyante sa estado ay magdi-drop out? Ano ang iisipin ng mga tao? Jose, tumigil ka dyan.